Kanlurang Asya. Noong 1453, nasa ilalim ng matatag na imperyong Muslim ang Turkong Ottoman. Noong 1759, naitatag ang malayang pamahalaan sa Kuwait. 1770, mapayapang nakamtan ng Lebanon at Egypt ang kalayaan mula sa Imperyong Ottoman. 1894 hanggang 1897, nagtangkang magtatag ng bansang Armenia ng isang malayang estado. 1918, gumuho ang Imperyong Ottoman pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Turkey na lamang ang natira sa imperyo matapos itong bumagsak. Pagkatapos ay itinatag ang sistemang mandato. 20th century, nagtagumpay ang Lebanon na makahiwalay sa Syria. 1926, naging republika ang Lebanon. 1932, lumisan ang mga Pranses sa Iraq at sila ay naging isang monarkiya. Noong 1939 hanggang 1945, naganap ang ikalawang digmaang pandaigdig. 1941 hanggang 1945, naganap ang Holocaust. Ito ay isang sistematikong at malawak pagpatay ng mga Nazi Germany sa mga Jews at Israelites. Noong 1945, namulat ang mga Jews sa mithiin na bumalik sa kanilang mahiwagang lupain, tinatawag na Zionism. Muli nilang pinag-aralan ang kanilang wika, binuhay muli nila ang kanilang kultura, at nagsagawa ng modernisasyon sa larangan ng industriya, agrikultura, pagnenegosyo, at agham. Noong 1948, itinatag ang Republika ng Israel. Mga dahilan kung bakit umusbong ang nasyonalismo. Sistemang mandato na kapag mahala sila sa kanilang sariling bansa, ngunit kailangan pa rin ng nasa ilalim sila ng patnubay ng mga kanluran. Pamamaraang ginawa ng mga Asyano. Sistemang mandato, nagsikap silang makamtan ang kalayaan mula sa mananakop at ang ibang bansa naman ay humingi ng kalayaan sa mapayapang paraan upang magpakaroon ng sariling republika. Ang ibang bansa naman ay sumubok at nagtangkang magtatag ng malayang estado sa kabila ng pagtutol ng mga mananakop. Holocaust. Tumakas sila sa pamamagitan ng Zionism na nagmulat sa kanila na buhayin ang sariling kultura at wika upang talikdan ang mga impluwensya ng mga mananakop. Resulta o epekto ng mga paraang ginawa. Maraming bansa sa kanlurang Asya ang mapayapang makamtan ang inaasan na kalayaan at pagkakaroon ng sariling republika. Natuto silang umisip ng iba't ibang paraan upang makamtan ang sariling kalayaan. Namulat sila sa magkaisa at ibalik ang sariling kultura at paniniwala upang makalimutan ang impluwensya ng mga mananakop.